Itigil po ang kasal! Nagulat nga ang mga taong dumalo nang marinig nila ang cute na boses ni Hana. Na tila ba pinapatigil ang kasalang nagaganap? Hindi lang ang mga taong dumalo ang nagulat, pati na rin ang groom at bride na ngayon ay nasa altar na at kaharapang isang pari na napalingon din kay Hana nang sumigaw ito ng malakas. Natigil nga ang ginagawang seremonya dahil nakatuon na lamang kay Hana ang lahat ng kanilang atensyon at mga mata. Hindi kasi sila makapaniwala na isang mumunting bata talaga ang nagbabalak na pigilan ang kasal ng isang bilyonaryo. Pero ang mas ikinagulat at ipinagtahan ng lahat ay kung bakit ang batang babae na nakatayo sa gitna ng simbahan ay parang carbon copy lang naman ng groom ng kasal. Para silang nakakita ng mini-me, Batgirl version ng isang Gabriel Almante na ngayoy tanyag na bilyonaryo ng bansa. Nakataas ang noong naglakad naman si Hana sa red carpet tungo sa altar at walang pasabing hinila papalayo nito si Gabriel sa kanya sanang mapapangasawa. Hindi mo po pwedeng pakasalan ng tatay ko! Cute at nakanguso pang ang pagkakasabi nito sa babaeng ikakasal. Ikinagulat naman ang lahat ang pagtawag niya ng tatay kay Gabriel. Kahit si Gabriel ay hindi rin maiwasang magulat dahil doon. Pero sa hindi malamang dahilan ay nakaramdam ng tinatawag ng karamihan na luksong dugo ang binata. Bumibilis ngayon ang pagtibok ng kanyang puso ng masilayan nga niya nang malapitan si Hana. Masaya at magaan ang kanyang loob. Kahit ito pa lang ang unang pagkikita nila at sa ganitong sitwasyon pa. Ngumiti si Gabriel sa kanya at umupo pa upang pantayan ang laki ni Hana. Hindi ako ang tatay mo, baby girl. Nawawala ka ba, ha? Mahinahon ngang tanong ni Gabriel sa kanya at hinaplos pa ng marahan ng mahabang street nitong buhok. Paano nga kaya ito nangyari? Alamin natin ang kwento ni Gabriel at kung paano niya malalagpasan ang lahat ng pagsubok sa buhay niya. Simulan na natin ang kwento. Malalim ang naging takbo ng utak ni Gabriel habang binabaybay nito ang kahabaan ng daan tungo sa isang butik para sa paghahanap ng kasuotan pangkasal. Nalalapit na kasi ang kanyang kasal kay Veronica, ang kababata niya at ang ipinagkasundo sa kanya ng kanyang mga magulang. Labag sa kanyang kalooban ng magpakasal dahil may isang babae lang kasi ang pinangakuan niya noon na ihaharap niya sa altar. At yun nga ay si Angela. Ang pangakong yun ay pinanghahawakan pa rin ni Gabriel hanggang ngayon kahit na ang babaeng pinangakuan niya ay matagal nang wala. 7 taon na ang nakalipas simula nung masangkot sa isang trahedya ang magkasintahan na si Gabriel at Angela. Pinag-uusapan pa nga nila nung gabing yun ang kasal na gusto nilang mangyari. Ang ipapangalan nila sa kanila sanang magiging anak at ang pagkakaroon ng masayang pamilya. Subalit ilang sandali lang ay ang kanilang sayang naramdaman ay napalitan ng kaba at takot ng bumangga sa kanilang sasakyan isang 10-wheeler truck na naging sanhi upang ang gabing yon ay maging bangungot na lamang kay Gabriel. Hanggang ngayon ay hindi pa rin matanggap ng binata ang pagkawala ng kanyang kasintahan at ang kanyang magiging anak na sana. Nang maging kritikal kasi ang kondisyon ni Gabriel dahil sa aksidente, ay agad siyang dinala ng kanyang mga magulang sa ibang bansa upang doon ipagamot at naiwan lamang sa Pilipinas ang nag-aagaw buhay raw na si Angela. Makalipas nga ang ilang buwan ay nagising si Gabriel sa pagkakoma at kahit hindi pa masyadong maayos ang kanyang pakiramdam, ay pinilit niya ang sariling umuwi sa Pilipinas upang makita si Angela. Gabriel, magpahinga ka muna. Kagigising mo lang, baka mabinat ka pa. Nag-aalalang usal ng ina nang binata nang makitang pilit na tumatayo at tinatanggal ni Gabriel ang dextrose sa kamay. Ma'am, bakit niyo po ako dinala rito sa Amerika? Bakit ninyo iniwan si Angela? Kailangan ko pong balikan sa Pilipinas si Angela, ma'am. Nagkatitigan ng mag-asawa nang banggitin ng paulit-ulit ng kanilang anak ang pangalan ng kasintahan nito. Kagigising lang ni Gabriel galing sa 2 buwan na pagkakoma
matapos maoperahan ng mga magagaling na doktor dito sa Amerika. Pagkagising nga ay agad bukang bibig ng binata ang pangalan ng kasintahan niya. Nagpupumilit pa nga itong bumalik sa Pilipinas kahit mahina pa ang kanyang katawan. Anak, may kailangan ka kasing malaman. Usal ng ama ni Gabriel na halata sa boses ang kalungkutan ngunit agad din siyang hinawakan ng kanyang asawa na tila ba pinapatigil ang ama ni Gabriel sa anumang sasabihin nito sa kanilang anak. Han, huwag na nating ilihim na sa anak natin to. May karapatan din siya at mas mabuting maaga niyang malaman ng lahat. Sooner or later ay malalaman din naman ni Gabriel at pareho lang ang magiging epekto nito sa anak natin. Wala nang nagawa ang ginang at hinayaan na lamang ang kanyang asawa na sabihin lahat kay Gabriel. Nag-aalala lang kasi siya dahil kagigising nga lang ng kanyang anak at baka mapano pa ito kapag nalaman na ang tungkol kay Angela. Mom, Dad, anong ibig niyong sabihin? Puno ng pagtatanong ang mukha ni Gabriel. Ngayon habang hinihintay ang sasabihin ng mga magulang. Anak, wala na si Angela. Nung araw na dinala ka namin ng mommy mo rito sa Amerika para magamot ay bumigay na ang katawan niya kinabukasan. Nalaman na lang namin ang lahat noong tumawag kami sa ina niya para sana isunod siya rito at dito na kayo magpagamot dalawa. Sana papatawad mo kami ng mommy mo dahil hindi namin naalagaan ang mag-ina mo. Hindi kasi namin alam noon na buntis pala siya. Ay di sana agad namin siyang ibinadala agad dito upang mapagamot. Mas inuna ka kasi namin ng mommy mo dahil mas napuruhan ka sa aksidente. Parang tumigil ang ikot ng mundo ni Gabriel at para ring tumigil sa pagtibok ang kanyang puso. Nang mabalitaan ang pagkawala ni Angela, mabilis siyang umiiling-iling nang paulit-ulit habang naguunahan sa pagtulo ang kanyang mga luha. No! No! Nanumpa kami na hindi namin iiwan ng isa't isa. Magkakapamilya pa kami at nangako kung pakakasalan ko pa siya. We both promise, kaya hindi niya pwedeng iwanan ako. Umiiyak na sambit ni Gabriel. Niyakap naman agad siya ng kanyang ina upang patahanin at pakalmahin. Halos madurog ang puso naman ng mga magulang ni Gabriel nang makita nila kung paano masaktan ang kanilang anak. Mas lalo itong nagpupumilit na umuwi ng Pilipinas. Masyado pang mahina ang katawan ni Gabriel at kailangan pa nito ng maraming pahinga. Dahil hindi na talaga niya kayang pakalmahin ang anak, tinurukan na nga lamang nila ito ng pampatulog at ang huling salitang lumabas sa bibig nito bago makatulog ay ang pangalan pa rin ni Angela. Nang magising ay tumakas si Gabriel at itinuloy nga ang binabalak niyang pag-uwi sa Pilipinas. Pinuntahan niya agad ang bahay ni Angela, ngunit wala siyang nadatnan doon. Nabalitaan na lamang niyang matagal nang lumipat ang nakatira sa bahay na yon. Sinubukan niyang tawagan ng cellphone ni Angela at parang nakahinga siya ng maluwag nang may sumagot dito. Akala niya ay si Angela ito pero nang marinig ang lungkot na boses ng ina ng dalaga ay bumalik ang takot ni Gabriel. Wala na si Angela, Gabriel. Wala na ang anak ko. Iniwan niya na tayo. Wika nga ng ina ni Angela matapos makipagkita sa kanya si Gabriel upang kumpirmahin ang lahat. Hindi po totoo yan, tita. Nangako siya na hindi niya ako iiwanan at alam kong tutuparin niya yon. I'm sorry, Gabriel. Maging ako na kanyang ina ay nasaktan din sa pagkawala niya. Pero tanggapin na lang natin ang lahat dahil kahit anong gawin natin ay hindi na natin maibabalik pa ang buhay ng anak ko. Simula nang malaman niya ang pagpanaw ng kanyang mag-ina ay naging miserable na ng tuluyan ang buhay ni Gabriel. Halos hindi niya matanggap ang lahat at hindi niya alam kung paano muling magsimula nang wala ang babaeng sobra-sobra niyang minahal. Araw at gabi ay wala siyang tigil sa pag-iinom at kakaiyak. Araw-araw niya nga rin binibisita ang puntod ni Angela at kulang na nga lamang na nandoon na nga siya matulog pa sa puntod. Nag-aalala na nga ang kanyang mga magulang na baka maapektuhan ng isip at ang kalusugan ng kanilang anak kapag ipinagpatuloy pa nito ang ganoong klaseng pagluluksa. Hindi naman nila masisi ang anak dahil saksi sila kung gaano kamahal at kaimportante si Angela sa buhay ni Gabriel at maski sila ay nalulungkot din sa pagpanaw ng dalaga. Diyos na may kapal at ang may likha ng lahat. Alam kong ito ang unang pagkakataong lumapit ako sa inyo. Alam ko rin hindi ako naging perpekto sa lahat at naging makasalanan ako sa inyo pero
Bakit ito ang ginawa ninyong kaparusahan sa akin? Basag ang boses ni Gabriel habang umiiyak at nakaluhod ito sa loob ng simbahan at kaharap ang isang malaking krus. Hindi niya alintana ang mga taong pasulyap-sulyap sa gawin niya. Gusto niya lang ilabas ang lahat ng nasa puso niya dahil parang hindi siya makahinga kapag inipon niya lang ito sa loob niya. Matapos niyang dalawin ang puntod ni Angela, nang ilang beses ay sa malapit na simbahan agad siya dumiretso. Palaging hinihiling niya sa Diyos na sana panaginip na lang ang lahat, na sana nasa coma pa rin siya hanggang ngayon at hindi pa nagigising. Bakit niyo po kinuhang maging ako? Bakit sila pa? Bakit hindi na lang po ako? Bakit kailangan kong mabuhay at maghirap ng ganito? Nagsusumigaw nga siya. Puno ng tanong ang isip ni Gabriel pero kahit anong gawin niya, ay hindi na nga niya mababago pa ang hinaharap. Ang kailangan niya na lamang tanggapin ngayon ay ang pagkawalangan ng kanyang ina. Lumipas nga ang mga taon at naging si Angela pa rin ang laman ng puso ni Gabriel. Kahit na malapit na nga siyang ikasal kay Veronica, kailangan na kasi niyang mag-asawa dahil hindi naman siya bumabata pa. Kailangan na nga niya ng tagapagmana ng kanyang mga ari-arian at ng kumpanya. Labis man ang kanyang pagtutol pero wala na nga siyang nagawa pa kundi ang sumunod na lamang sa kagustuhan ng kanyang mga magulang. Wala na rin namang saysay ang buhay niya dahil nawalan na nga siya ng ganang magpatuloy pa sa buhay. Nabalik naman sa realidad ang isip ni Gabriel nang pukawin siya ng tunog ng kanyang cellphone. Napabuntong hininga nga siya bago ito sinagot. I'm on my way. Mabilis niyang usal sa kabilang linya at hindi na nga niya hinayaan pang makapagsalita si Veronica dahil ibinaba na nga niya ang tawag. Ngunit agad din siyang napahinto sa pagmamaneho nang mahagip ng kanyang paningin sa hindi kalayuan ng isang pamilyar na figura ng isang babaeng naglalakad sa gilid ng daan. Kumabog ng mabilis ang puso ni Gabriel. Sa kadahilan ng kamukha nito ang tindig ni Angela kahit nakatalikod pa ito. Hindi rin nalalayo kay Angela ang mahabang itim nitong buhok at ang paraan ng kanyang pananamit. Agad siyang lumabas ng kotse at tinabol nga ang babae. Angela? Sambit nga ni Gabriel at kasabay nito ay ang paghawak niya sa balikat ng babae. Bakas naman ang pagkabigo sa mukha ni Gabriel. Nang makitang hindi niya kalala ang babaeng nilapitan niya, agad niya itong binitawan. Sorry miss, napagkamalan lang po kita. Hinging tawad ni Gabriel pagkatapos ay tumalikod na nga ito upang bumalik na sa kanyang sasakyan. Ano bang iniisip mo, Gabriel? Matagal na siyang wala, matagal na siyang patay. Wika ng isang parte ng kanyang utak. Alam naman ng binata na matagal nang wala si Angela. Pero hindi niya alam kung bakit pakaramdam niya ay buhayang talaga. Bakit nitong mga nakaraang buwan kasi ay napapadalas na ang pamamalikmata niya pero agad din naman siyang sinasampal ng katotohanang hindi maaaring mabuhay ang isang wala na. Subalit tila umaasa pa rin ang kanyang puso na panaginip lang ang lahat ng to. Sa halip na puntahan ng butik kung saan naghihintay ngayon sa kanya si Veronica, ay sa isang sementeryo dumiretso si Gabriel. Bit-bit ang isang mahalimuyak na puting rosas, ay ipinatong niya ito sa isang puntod. Marahan pa nga niyang hinaplos ang puntod upang matanggal ang alikabok na napunta roon. Ikakasal na ako, mahal. Mabibigat ang paghinga ni Gabriel nang umupo siya at pagmasta ng puntod ni Angela. Pilit itong umiti ngunit naging traidor ang kanyang mga luha dahil bigla na lamang itong bumagsak. Talagang malaki ang epekto ng pagkawala ni Angela at ng kanyang anak sa kanya. Natatawa na nga lamang na pinahiran niya ang sariling luha at sinimulang kausapin muli ang puntod ni Angela. Okay lang ba kayo dyan ni baby, mahal? Dalawin niyo naman ako, kahit sa panaginip lang. Miss na miss ko na kasi kayo. Maluhaluhang hiling ni Gabriel. Pumiyok pa nga siya. Dahil sa kanyang pagiyak. Angela, look, I kept my promise to you. I didn't end my life, but I was still dying inside. Bihira lang ilabas si Gabriel ang kanyang emosyon sa ibang tao, pati na rin sa kanyang pamilya. Hindi siya madaling umiyak dahil mas gusto niyang itago ang lahat. Ngunit kapag nagsisimula na nga siyang umiyak dahil sa bigat ng kanyang dibdib, ay hindi na nga niya alam kung paano ititigil.
Ilang oras pa nga siyang namalagi roon bago naisipang umalis at puntahan na nga ang butik na sinasabi ni Veronica. Ngunit tila pinaglalaroan ulit siya ng tadhana nang mapunta ang tingin niya sa ibang bahagi ng kalsada habang nasa kalagitnaan siya ng traffic at makita roon ang isang magandang dalaga na hawig na naman ni Angela. Hindi ito nakatalikod sa kanya kaya malinaw sa mga mata ni Gabriel ang mukha nito. Nakatayo ito na parang may hinihintay. Hindi niya alam kung namamalikmata lang ba siya katulad ng kanino o talagang nakikita niya si Angela. Sa babaeng yun, ipinikit saglit ni Gabriel ang kanyang mata. At sa pagmulat nga niya ay parang isang bulana na wala na lang ang babae. Napabuntong hininga na nga lamang si Gabriel at nagsimula na nga magmaneho. Nang umusad na ang mga sasakyan, ipinasawalang bahala na lamang niya yun sa pag-aakalang imahinasyon lang niya ang lahat. Pero paano kung totoo nga ang kanyang nakita? Paanong ang nakita nga ay talagang si Angela at hindi ito patay gaya ng inaakala niya? Naku naman, nasaan na pa kasi yung babaeng yun? Kanina pa niya ako pinaghihintay dito. Kailangan ko pang magluto para sa birthday ng anak ko. Naiinis na wika ni Angela sa sarili at nagpapadyak pa nga habang bahagyang nakakunot ang noong paulit-ulit ang tingin sa cellphone. Bakit nakakunot ang noon ng beshi ko? Sulpot ng isang babae sa tabi niya. Napairap naman sa kawalan ng dalaga nang dumating na nga ang kanina pa niyang hinihintay. Gusto mo bang marinig kung bakit hindi na humihinga ang beshi ko? Makahulugang tanong nito bago pinaningkitan ng mata si Daisy at hinila na paalis. Ito naman hindi mabiro. Alam mo namang sobrang traffic ng Manila, hindi ba? Kung mayaman lang talaga ako, magcha-chopper ako ng bonggang-bongga. Napapailing-iling na lang si Angela sa inusal ng kanyang kaibigan at binilisan na nga ang lakad niya dahil bibili pa nga sila ng cake para sa kanyang anak na si Hannah. At maghahanda pa nga siya sa pag-uwi. Malapit na ang uwian nito at gusto niyang isorpresa ang anak. Mag-6 na taon na ang kanyang anak na babae ngayon na si Hannah at maaga nga siyang namili kanina ng mga lulutuin para sa maliit na handaan na gagawin niya. Ano ba ang gustong regalo ng inaanak ko? May nabanggit ba siya sa'yo na gustong-gusto niya? Bibilin ko sana para naman may kwenta akong ninang sa inaanak ko. Nakaluwag-luwag kasi ako ngayon. Alam mo na, may bagong racket ang beshi mo. Napabuntong hininga naman si Angela dahil isa lang naman ang palaging hinihiling ng kanyang anak sa kanya. Ang makita at makasama nito ang kanyang ama gaya ng ibang mga batang nakakasalamuha niya. Kahit gustuhin man ni Angela na ibigay ang noon pa mang kahilingan ng kanyang anak, ay wala siyang magagawa dahil kahit mismong siya ay hindi alam kung sino ang ama nito. Pagkatapos kasi ng aksidente ay nagising na lamang siya, kinabukasang wala nang maalala. Pati pangalan niya ay nakalimutan na nga niya rin. Nagtataka nga siya kung bakit nagdadalang tao siya at hindi niya maalala kung sino ang ama nito. Sinabi naman ng kanyang ina ang lahat ng katotohanan na at kung anong nangyari sa kanya bago siya nawalan ng alaala. Pwera na lang sa ama ng kanyang dinadalang anak noon na si Hannah. Hindi kasi ito kailanman nabanggit ng kanyang ina sa kanya at sa tuwing gusto niya namang pag-usapan ng tungkol doon, iniiwasan ito ng kanyang ina na para bang may tinatago ito sa kanya. Nagsinungaling nga ang ina ni Angela kay Gabriel at sa mga magulang ng binata noon. Kailangan kasi niyang itago si Angela sa kanila at palabasin itong patay na dahil sa isang kasunduan na kailangan niyang tuparin. Kasunduan na naganap sa pagitan ng ina, ng dalaga at kay Veronica. Noong panahon kasi na dinala si Gabriel sa ibang bansa upang doon ipagamot, naiwan si Angela na nag-aagaw buhay din sa ospital. Kailangan na ng dalaga ang agarang operasyon noon at wala man lang kahit ni isang singkong tuling ang ina ng dalaga. Sinubukan nitong tawagan ng mga magulang ni Gabriel. Nagbabaka sakaling makahingi ito ng tulong sa kanila, ngunit walang sumasagot. Naiintindihan naman yon ang ginang bilang isang magulang din dahil nasa bingit din ang kamatayan noon si Gabriel, kaya wala talagang oras ang mga magulang nito na asikasuhin ang mga taong tumatawag sa kanila. It's a matter of life and death that time. Ngunit dahil sa kagustuhang mailigtas si Angela,
at ang batang nasa sinapupunan nito ay tinanggap na nga niya ang inalok sa kanya ni Veronica na ilayo ang kanyang anak kay Gabriel at palalabasin nilang patay nito kapalit ng libreng operasyon at ng kung ano-ano pang bills and medicines na kailangan niya. Ang puntod naman na palaging pinupuntahan ni Gabriel ay walang laman at pinagawa lang ito ni Veronica upang maging mukhang katotohanan ng lahat. Ginawa niya ito dahil sa pagmamahal ng sobra-sobra para kay Gabriel na never naman siyang minahal. Naging makasarili si Veronica at gusto lang niyang mapasa kanya lang si Gabriel dahil siya naman daw ang nauna sa binata kaysa kay Angela. Bumaba ng tricycle si Angela at Daisy nang makauwi sila, dala-dala ang mga pinamili nila. Kasama na rito ang isang hindi kalakihang cake. Ipinagtaka naman nilang dalawa kung bakit maraming taong nagkukumpulan sa harap ng bahay ng dalaga at may mga sasakyan pa ng mga pulis na nakaparada. "Ayan siya! Huliin niyo po yan! Scammer ang babaeng yan!" Sigaw ng isang babae na hindi niya kilala nang makita siya nito sa labas ng bahay. "Manloloko ka? Isauli mo sa amin ang pera namin. Napakawalang yamo talaga." Sigaw naman ang isa pang babae at sinugod na nga nito si Angela na ngayon ay naguguluhan sa nangyari dahil hindi niya alam ang mga pinagsasasabi ng mga to. Lumabas ang kanyang ina na mangilid-ngilid ang luha at prinotektahan nito si Angela. Ganon din ang ginawa ni Daisy sa kaibigan dahil pinagsususugod na rin ito ng ibang mga tao. "Sumama na lang po kayo sa amin sa presinto, ma'am." Wika ng isang pulis at pinusasan na nga ng tuluyan si Angela. Nabitawan pa nga niya ang mga pinamili niya dahil sa pilitan na nga siyang ipinasok sa police car. "Teka! Anong nangyayari? Bakit niyo hinuhuli ang kaibigan ko?" Yun na lamang ang huling sigaw na narinig ni Angela mula sa kaibigan bago sila makalayo. Naguguluhan pa rin ang isipan ni Angela, pero malinaw naman sa kanya na wala siyang ginawang kasalanan, kaya hindi dapat siya matakot. Kahit isang tuka sila, ay hindi pumasok sa isip ng dalaga ang gumawa ng masama. "Huwag kang matakot, Angela. Magiging maayos din ang lahat. Baka nagkakamali lang sila nang dakip sa'yo. Tama, yun nga yun. Wala kang ginawang kasalanan." Pagpapakalma ng isip ni Angela sa kanyang sarili. Ngunit pagdating sa presinto ay agad siyang idiniin ng mga taong hindi naman niya nakilala. May ninakaw raw siya na mga pera nila at scammer daw ito na mariin naman niyang itinanggi. Nagsampa pa nga ng mga kaso ang mga ito upang tuluyan ng mabulok sa bilangguan si Angela at iatras lamang nila ang kaso kapag naibalik na sa kanila ang mga perang ninakaw daw niya. Halos sumakit ang ulo ni Angela sa kakatanggi at kapupumilit sa mga ibinibintang ng mga tao sa kanya na wala nga siyang kasalanan. Ngunit wala na nga siyang nagawa pa ng pansamantala siyang ikinulong sa loob ng presinto dahil sa mga ebidensyang naging dahilan upang madiin siya sa kasalanang hindi naman talaga niya ginawa. "Nanay!" Bumuhos ang mga luha ni Angela na marinig ang boses ng kanyang cute na anak. Niyakap niya ito nang mahigpit kahit may bakalang pumapagitan sa kanila. "Nak, huwag kang mag-alala. Gagawin ko ang lahat para makalabas ka rito." Sambit nga ng kanyang ina. Pilit nga niyang itinatanggi ang mga paratang ng mga tao sa kanya. Inosente siya at kahit kailan ay hindi siya nanloko ng sarili kapwa dahil lang sa pera. "Nanay, wag po kayong mag-alala. Ilalabas po kita rito. Kukunin ko po yung naipon kong pera sa alkansya. Baka pwedeng maging pambayad yun para makalabas ka na rito. Makikiusap po ako sa mga mama dyan, oh." Humihikbing sambit ni Hana. Sabay turo pa nga sa mga pulis na andoon. Kahit hindi pa nga niya lubos, naiintindihan kung ano talagang nangyayari dahil sa murang edad nito. Makikita nga na busilak ang puso ng bata. Marahan namang hinaplos ni Angela ang mukha ng kanyang anak. Naluluhan na nga rin ito sa paghikbi ng kanyang anak. "Okay lang si nanay, anak. Huwag mo nang gawin yun. Diba inipon natin yun para sa pag-aaral mo? At nangako tayo na hindi natin yun bubuksan kahit na anong mangyari. Makakalabas si nanay dito. Huwag kang mag-alala." Lumipas nga ang ilang araw at nasa kulungan pa nga rin si Angela. Umuutang na rin sa iba't ibang kakilala
ang kanyang ina para gawing pambayad sa mga taong nagsampa ng kaso. Ngunit hindi pa rin naging sapat yun para agad may ilabas ang dalaga sa kulungan. Nakukonsensya naman si Daisy dahil sa nangyari sa kaibigan. Siya kasi talaga ang may kasalanan ng lahat. Ang bagong racket na sinasabi niya ay ang panloloko ng ibang tao gamit ang muka at pangalan ng kaniyang kaibigang si Angela. Hindi niya kasi akalain na aabot sa ganito ang lahat. Ang perang nakuha niya sa mga niloko niyang mga tao ay nagastos na rin niya pambili ng gamot sa may sakit niyang ina at sa pag-aaral ng kanyang mga kapatid. Nanay Daisy, hindi pa po ba makakalabas si nanay sa kulungan? Wala pa po ba tayong pwedeng gawin upang makasama na natin ulit si nanay? Malungkot ang boses. Natanong ni Hana kay Daisy. Siya muna kasi ang nagbabantay sa inaanak niya dahil nga nasa kulungan si Angela at maaga ring umalis ang lola nito upang maghanap ng mapag-uutangan na naman. Napapikit naman ang mariin si Daisy bago hinarap ang inaanak. Gusto mo bang makilala ang tatay mo? Bigla ang tanong nito kay Hana. Buong gabing pinag-isipan nito ni Daisy at ito lang ang nakikita niyang paraan upang matulungan na makalabas sa kulungan ng kaibigan. Saksi ang dalaga sa lahat ng nangyari kay Angela. Alam niya rin ang lahat dahil matalik na kaibigan nito si Angela noon at para na rin niya ang pangalawang ina, ang ina ng kaibigan. Kilala niyo po ang tatay ko? Matutulungan niya po ba tayong ilabas si nanay sa kulungan? Inosenteng tanong nga nito na ikinatango lang ni Daisy. Samantala sa kabilang dako naman ay araw na nga ng kasal ni Gabriel. Maraming mga dumalong tanyag na mga negosyante at mga pililang na mga reporters. Laman na rin ng balita ang kasal ng binata na tila ba inaabangan ito ng karamihan. Ang grandeng kasalan ang nagaganap ngayon sa simbahan. Maraming mga palamuti at sa isang tingin mo pa lang ay mamamangha ka sa ganda. Ngunit napatigil ang kasalang nagaganap nang may biglang sumigaw. Itigil po ang kasal! Pero sinabi nga ni Gabriel na hindi siya ang tatay ng batang sumigaw. Ang bata nga ay si Hana. Hindi po ako nawawala at ikaw nga po ang tatay ko. Pinuntahan po talaga kita rito. Pagpupumilit naman ni Hana bago may kinuhang nakatuping litrato na nakasilid pa sa kanyang maliit na bulsa at ipinakita ito kay Gabriel. Nagulat. At parang napako naman ang binata sa kanyang kinuupuan. Nang buklatin nga niya ang nakatuping litrato, hindi siya makagalaw. Dahil nakatuon na lamang ang kanyang pansin sa imaheng nakapaloob doon. Anak, what's happening here? At sino itong batang to? Bakit tinatawag kanyang tatay? Nagtatakang tanong ng ina ni Gabriel nang makalapit ito sa gawin ng anak. Ma. Basag ang boses na tawag ni Gabriel sa kanyang ina at nanginginig pa ang kamay nito nang ipinakita sa ina ang litratong hawak niya. Oh my God! Napatakip nga ng bibig ang ginang at hindi siya makapaniwala nang makita ang nilalaman ng litrato. Naglalaman kasi ito ng mukha ni Angela habang katabi ang anak na si Hana. Isang family picture ito. Nang makabawi naman sa gulat si Gabriel, mangilid-ngilid na nga ang kanyang luhang hinawakan sa magkabilang balikat si Hana. Saan mo ito nakuha? Bakit kami litrato sa kanya? Puno ng pagtatanong ang isipan ni Gabriel. Nakalimutan na nga yata niyang ipagpatuloy ang sarili niyang kasal. Mas lalong bumilis ang pagkabog ng kanyang dibdib. Gabriel, mas importante pa ba yan kaysa ipagpatuloy ang kasal natin? Nakakahiya na sa mga bisita natin, no? Mahina ngunit puno ng inis ang boses. Nasambit ni Veronica. Ngunit hindi ito pinansin ni Gabriel. Mas mahalaga sa kanya ngayon ang maliwanagan sa lahat. Gusto niyang malaman ang katotohanan tungkol sa dati niyang kasintahan na si Angela. Bakit may batang tumutol sa kasal niya? At nagpakilala pa itong anak niya. Nanay ko po siya. Sabi ni Ninang, ikaw daw po ang tatay ko eh. Wika nga ni Hana. Nanay? Nasaan siya? Nasaan ang nanay mo? Sunod-sunod pa nga na tanong ni Gabriel sa bata at hindi na nga siya makapaghintay pa sa isasagot nito sa kanya. Yun nga po ang ipinunta ko rito, tatay.
Nasa presinto po kasi ngayon si nanay. Nakakulong po doon. Wala naman po siyang kasalanan eh. Kilala ko po yung mama ko, mabait po si nanay. Hindi po siya gumagawa ng masama. Tinuro nga po niya sa akin na bawal gumawa ng bad things. Kailangan niya po ng tulong mo, tatay. Malungkot ang boses na naging tugon ng bata kay Gabriel. Pumagitna naman ang ina ng binata. Gabriel, wala na si Angela at pati ang anak mo. Alam mo yun, hindi ba? Kaya huwag kang maniwala agad sa sinasabi ng batang yan. Mas mabuti pang ituloy na muna ninyo ni Veronica ang kasal. Wika nga ng ina sa anak at pilit nang iningitian ang mga bisitang nakikiusyoso sa mga nangyayari. Nakafocus na rin ang lahat ng kamera at cellphone sa nangyayari at baka nga maya-maya ay laman na nga ng balita si Gabriel tungkol sa kaguluhan. Hindi pa po patay si nanay. Pagtatama ni Hana sa ginang. At saka po, hindi po ba sapat na magkamukha kami ni tatay? Dagdag na tanong naman ito na itinabi pa nga ang kanyang mukha sa binata upang patunayan sa lahat na anak nga siya ni Gabriel sa pamamagitan ng pagkakahawig nila sa isa't isa na siya namang sinang-ayunan ng karamihan dahil mag-ama nga sila kung titignan. Umiiling-iling si Gabriel sa kanyang ina nang tignan niya ito. Alam niyang mahirap paniwalaan ng lahat dahil matagal naman nang patay si Angela. Pero may isang parte sa kanyang puso na gusto pa rin niyang paniwalaan ang sinasabi ng bata. Kahit pa napaka-imposible na nito. Gusto niyang paniwalaan na baka nga nabuhay muli ang halos magpipitong taon ng patay niyang kasintahan. Nagbabaka sakali pa rin siya hanggang ngayon na sana, panaginip lang ang lahat na sana, buhay pa nga ang kanyang mag-ina. But I need to confirm it, Mom. Alam niyong hindi ako matatahimik kapag hindi ko malalaman ang totoo. Ano ba ang kukumpirmahin mo, Gabriel? She's dead. Gusto mo bang hukayin pa natin ang libingan niya para matauhan ka? Asik na ngayon ang kanyang ina. It's your wedding day, son. Sisirain mo lang ba ito dahil sa isang kasinungalingan? Gabriel, wag mo naman akong ipahiya sa lahat. Ituloy na natin ang kasal. Nag-aalala pa ngang wika ni Veronica na hindi na mapakali sa kinatatayuan niya ngayon. Hinawi pa nga niya ang kanyang belo. Hindi na pinansin pa ni Gabriel ang galit na ina at si Veronica dahil mabilis na nga niyang kinarga ang bata papaalis sa simbahan. Tinawag pa nga siya ng kanyang mga magulang, pati na ang mga magulang ng bride, pero hindi na ito nag-aksaya pa ng oras na lingunin pa sila. Hindi naman kasi importante sa kanyang kasundo ang kasal na to, at hindi importante ang mga manghuhusga sa kanya. Pigil hiningang pumasok si Gabriel sa isang presinto kung saan siya dinala ni Hana pagkatapos niyang takasan ng sariling kasal. Hindi niya alam pero habang humahakbang siya, papasok sa loob ay bumibilis din ang pagkabog ng kanyang puso. Hindi siya umaasa na si Angela nga ang tinutukoy ni Hana na ina niya kahit kita naman sa litratong ibinigay ng bata kanina. Ayaw niya kasing dagdagan ang sakit ng kanyang puso. Ayaw niyang umasa at masaktan muli. Ngunit salungat naman ang hinahangad ng kanyang puso. Nanay! Bumitaw si Hana sa pagkakahawak niya kay Gabriel at patakbo nga itong tinungo ang isang kulungan dito sa loob ng presinto. Napalingon naman agad si Angela nang marinig ang naging sigaw ni Hana. Hana anak! Sigaw nito at hinintay nga niyang makalapit si Hana sa kanya upang mahawakan at mayakap siya nito kahit may bakal sa pagitan nilang dalawa. Natigilan at hindi naman makagalaw si Gabriel sa kanyang kinatatayuan nang masilayan ang isang pamilyar na babae sa loob ng kulungan. Naguunahang bumuhos ang kanyang mga luha habang tulala itong pinoproseso sa utak niya kung si Angela nga bang nakikita niya ngayon. Saan ka ba galing, ha? Bakit? Hindi mo kasama ang ninang Daisy mo. Kanina ka pa hinahanap ng lola mo, pinag-aalala mo na kami. Anak akala ko kung napano ka na. Nag-aalalang sambit nga agad nito kay Hana nang kumalas siya sa pagkakayakap sa anak. Sinuri pa nga niyang anak kung maayos ba ang lagay nito. Nay, wag po kayong mag-alala. Mailalabas na po kita rito. Hindi ka na po magtatagal pa sa kulungan. Nakangiti at mukhang excited na wika nga ni Hana sa ina.
Napakunot naman ang noo ng dalaga dahil sa sinabi ng kanyang anak. Anong sinasabi mo, anak? At teka nga, saan ka ba kasi nagsusuot, ha? Bakit hindi ka man lang nagpaalam sa lola mo na aalis ka o gagala kayo ni Ninang Daisy mo? Sa susunod, wag na wag mo yun gagawin, ha? Dahil aatakihin ako sa puso kapag may nangyari sa iyong masama. Nay, wag po kayong mag-alala. Wag po kayong mag-alala ni Lola sa akin. Malaki naman na po ako eh. At sa katunayan nga po niyan, pinuntahan ko pa po si tatay sa kasal niya. Humingi po ako ng tulong sa kanya para ilabas ka po rito at magkakasama na tayo ulit. Ayun nga po siya oh. Masayang wika ni Hana at itinuro nga niya si Gabriel na may hindi kalayuan, na hindi pa rin gumagalaw sa kanyang kinatatayuan at tulala lang itong nakatingin sa magina. Nilingon ni Angela ang itinuro ng anak at nagkatitigan nga silang dalawa ni Gabriel. Unti-unti namang nanlaki sa gulat ang kanyang mga mata nang masilayan nga niya ang noon pangang crush na crush niyang lalaki. Nang minsan kasing nagbabasa si Angela ng dyaryo na binili pa ng kanyang ina noon, ay hindi niya sinasadyang makita ang litrato ni Gabriel na nakapaloob doon. Parati kasing laman ng balita ang binata noon. Dahil nga sa kumpanya nito, naabot na hanggang sa labas ng bansa at naging tanyag din itong bilyonaryo sa Pilipinas. Marami na ngang nahuhumaling sa binata dahil sa taglay nitong kagwapuhan. At syempre, kakisigan. At isa na nga rito, si Angela. Sa tuwing may nakikita nga siyang bagong dyaryo o magazine, ay patago nga niyang hinahanap doon ang litrato o balita tungkol kay Gabriel at pasimple nga niya itong itinatabi sa kanyang kwarto. Tumigil lang siya sa ginagawa niyang pagtatabi ng dyaryo nang mabasa niya sa balita na ikakasal na pala to. Doon din siya nasaktan at itinigil na nga ang pagkahumaling niya sa binata dahil langit at lupang agwat nila sa estado ng buhay. Ngunit hindi malaman ni Angela ang dahilan kung bakit bigla na lang bumilis ang pagtibok ng kanyang puso. Nang masilayan sa personal ang lalaki na ngayon, ay nakapormal pang damit at nakatayo sa hindi kalayuan sa kanila. Napabalik lamang ang kanyang isip sa realidad nang makaramdam siya ng basa sa kanyang pisngi. Hindi niya namalayan na lumandas na pala ang kanyang mga luha sa hindi malamang dahilan. Ibinalik ni Angela ang tingin sa kanyang anak dahil parang hindi tumitigil ang paninikip ng kanyang dibdib kapag ipinagpatuloy pa nga niyang titigan si Gabriel, na titig rin sa kanya. Marahan naman niyang pinisil ang matambok na pisngi ng anak. Ikaw talagang bata ka. Napakasutil mo talaga. Di ba sinabihan na kita na wag basta-basta lalapit sa taong hindi mo kakilala? Mahinahon nga niyang sermon sa anak bago niya inilapit ng kaunti ang kanyang bibig sa tenga ni Hana upang maibulong. At saka, bakit ka pumunta sa kasal niya? At dinala mo pa siya rito. Nakakahiya naman ang ginawa mo, anak. Ang anak niya kasing si Hana ang may alam lang sa pagiging fangirl nga niya sa binata noon. Palagi nilang pinapangarap na makita ang binata, ngunit dahil malaki nga ang agwat ng estado nila sa buhay, ay matagal na nga nilang tinanggap na hindi yun mangyayari. Nay, sabi po kasi sa akin ni Ninang Daisy na siya po ang tatay ko eh. Dinala niya po ako sa simbahan kung saan ikakasal si tatay. Sabi nga po niya sa akin na kailangan ko raw dalhin si tatay sa'yo para mailabas ka rito. At saka po sabi ni Ninang na kasalanan po niya ang lahat kung bakit ka nandito. Sana raw po nanay, mapatawad niyo po si Ninang. Mahabang paliwanag ni Hana sa ina. Ginulo mo ang kasal niya? Napatakip sa bibig si Angela dahil sa pagkabigla. Parang gano'n na nga po, Nay. Masama po ba yun? Yun po kasi ang sabi ni Ninang sa akin bago niya ako iwanan sa simbahan. Gusto ko lang po kasing tulungan ka. Pati rin po si Ninang na makalabas dito at si tatay daw pong makatutulong sa'yo. Inosenteng sagot ni Hana sa ina. Anak naman eh, bakit mo naman ginawa yun? At saka hindi mo siya tatay, 'di ba? Ipanaliwanag naman ni nanay sa iyo noon ang lahat at naiintindihan mo naman yon. Kasi nga malaki ka na. Hindi ko rin naman kasi alam kung sino ang tatay mo. Siya po ang tatay ko, Nay. May ipinakita pa nga po si Ninang Daisy na litrato ninyong dalawa ni tatay eh. Pagpupumilit ni Hana
Nahalata ang pagiging inosente. Doon natigilan saglit si Angela. Hindi niya alam kung paniniwalaan ba niya ang sinasabi ng anak niya at ang kanyang kaibigang si Daisy. Kung sana naaalala lang niya ang lahat, ay madali sana niyang makikilala ang ama ni Hana. Pero hindi eh. Kaya hindi niya alam kung anong paniniwalaan niya ngayon. Hindi naman may pagkakait ngayon ni Angela na parang ang pinagbiyak na bunga si Hana at si Gabriel ngayong malapitan nga niyang nakita ang mukha ng binatang kinahuhumalingan niya. Pero hindi pa rin maliwanag sa kanya ang lahat kaya hindi niya dapat pangunahan ito. Lumapit na nga si Gabriel sa kinaroroonan nila kaya hindi naman magkanda o gaga si Angela sa kanyang kinatatayuan. Nahihiya siya dahil nasa loob nga siya ng isang kulungan ngayon at dugyutin siya kung tignan dahil ilang araw na nga siyang hindi manaliligo. Hay, wala sa sariling bati ni Gabriel sa babae. Nahihiya namang ngumiti lang si Angela rito at hindi niya alam kung anong uunahin niyang sasabihin sa lalaki. Hi rin po sir. Sorry po kung masyadong pilyo po tong anak ko at ginulo daw po yung kasal ninyo. Hindi ko po alam kung paano kanya napapunta rito. Pero pasensya na po sa abala sir. Pasensya na po talaga. Ituloy niyo na po yung natigil yung kasal. Hinging pa umanhin ni Angela at yumuyuko-yuko pa ito sa binata dahil sa ginawa ng kanyang anak. Hindi makapagsalita si Gabriel. Umiwas siya ng tingin. Hindi niya mapigilan ang pagtulo naman ng kanyang mga luha at mabilis nga niya itong pinahiran. You came back. Pinilit ni Gabriel na maging tuwid ang kanyang boses. Ngunit hindi niya ito mapigilan. Kumakabog ng malakas ang kanyang puso at nagbabadya na rin ulit tumulo ang kanyang mga luha habang nakatingin sa babaeng kaharap niya. Po? Akala po kasi ni tatay, nanay, namatay ka na daw. Ayaw niya nga po sanang maniwala sa akin na tatay ko siya eh. Kung hindi ko po ipinakita po tong picture mo. Sabat naman ni Hana. Hana, tumigil ka na. Hindi mo nga siya tatay. At saka bakit ka ba nangiistorbo ng busy na tao? Alam mo naman kung ano siya, hindi ba? O kung sino siya. At alam mo naman na importante ang kasal. Nanay, tatay ko nga po siya. Bakit po ba ayaw mong maniwala sa akin? Di ba, tatay? Binalingan nga ng tingin ni Hana si Gabriel upang sumang-ayon ito sa sinabi niya. Pero nginitian lang siya ng binata at biglang niyakap ng mahigpit. Gabriel? Napalingon si Gabriel sa taong tumawag sa kanya at dito na nga niya muling nakita ang ina ni Angela na siyang unang pinuntahan niya. Noon upang kumpirmahin kung totoo bang wala na nga ang kanyang mag-ina. Ano ginagawa mo rito? Gulat na tanong ng ginang. Nabitawan pa nga niya ang kanyang mga dala nang masilayan ngang si Gabriel ito. Lola! Buti naman po nandito na kayo. Si nanay po kasi ayaw maniwala na siya po yung tatay ko eh. Sabi kasi ni Ninang, alam niyo po kung sino ang tatay ko. Hindi po ba tama ako? Inosente na namang sumbong ng madaldal na si Hana. Nang malapitan nga niya ang kanyang lola at itinuro pa nga si Gabriel. Hindi naman ito pinansin ang apo at bigla na lang hinila niya si Gabriel palabas ng presinto upang doon mag-usap. Totoo ba yung nakita ko? Si Angela po ba ang nasa loob? Buhay siya at ang anak ko? Hindi makapaniwalang tanong ni Gabriel. Dahan-dahan namang tumango ang ginang bilang tugon. Pero sinabi niya sa akin noon na wala na siya. Dinala niyo pa nga ako sa puntod niya, tita. Nagsinungaling po ba kayo sa amin noon? Hindi na nga mapigilan ni Gabriel na tumaas ang kanyang boses. Hindi niya akalain na naging miserable ang buhay niya nitong mga nakaraang taon dahil lang sa isang kasinungalingan. Mahabang paliwanag ang ginawa ng ginang. Tahimik lang na nakikinig si Gabriel upang maliwanagan siya. Dahil hindi pa rin siya makapaniwala hanggang ngayon. Ngayon niya napagtanto na hindi siya namamalikmata nitong mga nakalipas na araw. Si Angela nga ang nakita niya noon na nakatayo sa kabilang bahagi ng kalsada. Bakit parang hindi niya ako kakilala? Matapos ang pagiging koma niya ng isang buwan, nagising na lamang siya, bigla at wala nang maalala. Sabi ng doktor,
Temporary amnesia lang daw ito pero hindi ko alam kung bakit hanggang ngayon hindi pa rin bumabalik ang kanyang alaala. Pasensya na, Gabriel. Sorry sa lahat. Gusto ko lang naman mabuhay ang anak ko kaya sana maintindihan mo ko kung bakit ko yun nagawa sa'yo, sa inyo ng anak ko. Umiiyak na sagot na nga ng ina ng babae. Napahilamos sa mukha at napasambunot sa buhok na lamang ang tanging nagawa ni Gabriel. Bumuhos muli ang kanyang mga luha dahil iba't ibang klaseng emosyon ang nararamdaman niya ngayon. Pero mas nangingibabaw pa rin sa kanya ang sobrang kasiyahan ngayong nalaman na nga niyang buhay na buhay ang kanyang magina. Kukunin ko po ang magina ko, tita. Ilang taon po kaming nawalay. Ilang taon ko pong nasayang ang mga panahon na dapat kasama ko sila, inaalagaan at minamahal. Gagawin ko po ang lahat para mabalik sa dati ang lahat. Kahit hindi po ako naaalala ni Angela, gagawin ko ang lahat para mahalin niya ulit ako katulad ng dati. Sambit nga ni Gabriel, napatango-tango na nga lamang ang ginang habang pinapahiran ang mga luhang lumamdas sa kanyang muka. Alam niyo naman po, tita, na hindi ko po magawang magalit po sa inyo. Alam ko pong kaligtasan lang ni Angela at ng apo ninyo ang iniisip niyo noon at pasensya na po dahil wala ako sa tabi niyo ng mga panahon na yon. Huwag po kayong magalala dahil pagbabayarin ko po si Veronica sa lahat ng ginawa niya. Hinding-hindi niya kayo magagalaw. Niyakap ni Gabriel ang ginang. At matapos ang pag-uusap ng dalawa, ay inaasikaso na nga ni Gabriel ang paglabas ni Angela sa kulungan. Binayaran na rin ang binatang lahat. Alam na rin ni Angela ngayon na ang kanilang matalik na kaibigan ay totoong nanloko ng ibang tao at ginamit lang ang kanyang identity o pagkatao dahil sa sinabi ng kanyang anak kanina. Pero kahit ganon, ay hindi niya sinumbong ito sa mga pulis. Saksi kasi siya kung gaano nagpakahirap sa trabaho si Daisy para lang mabili ang mga gamot ng kanyang ina at mapaaral ang kanyang mga kapatid. Kaya hindi niya masisisi ang kaibigan kung gumawa ito ng masama dahil sa hirap ng buhay. Salamat po sa tulong ninyo, sir. Hindi ko po alam kung paano po kayo pasasalamatan pero maraming salamat po talaga. Nagpresenta pa po kayong ihatid kami sa amin. Hulog po talaga kayo ng langit, sir. At pasensya na po sa ginawa ng anak ko sa kasal niyo at sa mga pinagsasabi ng anak ko. Paulit-ulit na pasasalamat at paghingi ng tawad ni Angela nang makalabas sila ng presinto hanggang sa makasakay sila sa mamahaling kotse ng binata. Hindi na nga mabilang pa ni Gabriel kung ilang ulit na nga nitong naririnig ang salamat at pasensya sa kanya. Kaya napapangiti na lang siya dahil walang pinagbago ang kasintahan niyang si Angela. Maliban sa hindi niya maalala si Gabriel, ay wala nang nagbago pa sa dalaga. Ito pa rin ang minahal na babae ni Gabriel. Tatay, titira ka po ba sa amin? Kaya mo ba kami inihatid kasi doon ka natitira? Nagningning ang mga mata na tanong ni Hana na nakaupo ngayon sa likuran ng sasakyan. Hana, kailan ka ba titigil na bata ka? Sermon na naman ni Angela sa anak nang lingunin niya ito mula sa passenger seat. Napanguso naman ito at napayakap na lang sa katabi niyang lola. Hindi anak, kukunin lang natin ang mga gamit ninyo ng nanay mo at sa akin na kayo titira mula ngayon. Wika ni Gabriel habang nakatuon ang kanyang tingin sa daan. Ikinagulat naman ni Angela ang pagtawag na anak ni Gabriel kay Hana na tila ba sumasang-ayon siya na ito nga ang tatay ng kanyang anak. Sumigla naman ulit si Hana dahil sa sinabi ng kanyang ama. Pero bakit po, sir? Bakit po kami titira ng anak ko sa inyo? Ngayon lang naman po tayo nagkakilala. At saka, hindi naman po kayo ang tatay ni Hana. Naguguluhan ang mukhang tanong ni Angela. Anak, siya ang tatay ni Hana. Magkasintahan kayo noon. Hindi mo siya maalala pero mapapatunayan ko sa'yo na totoo ang mga sinasabi ko at ng anak mo. Biglang wika ng kanyang ina. Sabi ko naman po sa'yo, nanay Hindi po kayo naniniwala kasi sa akin. Sabi pa nga ni Hana. Napatakip sa bibig si Angela nang dahil sa gulat. Pinisil-pisil pa nga niya ng marahan ng pisngi ni Gabriel. Sinundot-sundot nga ang pisngi nito upang patunayan na totoo ang lahat. Ikinangiti naman ito ng binata. Hindi kasi siya makapaniwala na ang
Huhumalingan niya noon at ang taong nakikita niya lang hanggang dyaryo. At balita ay kaharap niya ngayon at sinasabing tatay pala ng kanyang anak at nobyo niya dati. Hindi nga po, Nay. Talaga po ba? Pero mayaman siya at saka bilyonaryo pa. Paano namang magkasintahan kami dati? Napaka-imposible naman po. Kamot ulong tanong pa nga ni Angela na para sa kanya ay mahirap paniwalaan. Believe it or not, it cannot change the fact that you are living in my house. Pupuntahan lang natin ang bahay niyo at kukunin ang mga gamit na dadalhin. I already talked to your mom and she said yes. Wika ni Gabriel. Dahilan upang mapaawang ng kaunti ang bibig ng dalaga sa pagkabigla na naman. Yay! Magsasama na kami ni tatay. May tatay na ako. Thank you, nanay. Mahal ko po kayo. Walang mapagsidla ng sayang nararamdaman ni Hana nang sambitin niya yon. Niyakap pa nga niya mula likuran ang kanyang ina at ama dahil sa kasiyahan. Ikinagulat yun ni Gabriel pero saya naman ang nararamdaman ng puso niya. Mangilid-ngilid ang kanyang luhang napangiti. Hindi pa rin siya makapaniwala na makalipas ang 7 taon ay buhay naman pala ang kanyang mag-ina. Makalipas ang ilang minuto ay narating na nga nila ang siksikang bahay na nilipatan nila Angela noon upang walang makakita at makakilala sa kanila. Bago nila niligpit ang mga gamit na dadalhin, ay ipinakita muna ng ina ni Angela ang napakaraming litrato na nakasilid sa pinakatagong kahon sa bahay. Naglalaman ito ng mga litrato nila Gabriel at Angela na itinago ng matagal ng ginang. Habang iniisa-isa ng dalaga ang bawat litratong hawak niya, ay hindi niya mapigilang lumuha. Naninikip ang kanyang dibdib sa tuwing pinagmamasdan niya ang mga litrato nila ni Gabriel. Doon na nga naniwala si Angela na totoo ang lahat ng sinasabi ng anak at ng kanyang ina. Dating ang kasintahan niya si Gabriel at ito rin ang ama ni Hana. Ipinaliwanag at sinabi ng kanyang ina ang lahat. Masakit mang malaman ng dalaga ang lahat pero lubos ang kanyang pasasalamat sa ina dahil sa ginawa nito. Kung hindi niya ginawa ang lahat ng yun, matagal na sanang wala siya at ang kanyang anak. Pumayag na nga si Angela na tumira sa bahay ni Gabriel para sa kanilang anak. Kahit naman kasi ganito kapilyo si Hana, ay bata pa rin ito at naghahangad ng kalinga ng isang ama. Pero ang ipinag-aalala nga niya ngayon ay ang pagtakas ni Gabriel sa sarili niyang kasal. Lumabas kasi agad sa balita ang nangyari kanina at nadamay pa si Hana dahil nga ginulo nito ang kasal ng binata. Sinabihan naman siya ni Gabriel na huwag nang alalahanin ang lahat dahil aayusin naman niya ito pero hindi talaga maalis sa isip ni Angela ang pag-aalala. Wow! Ang ganda naman ng bahay natin, tay. Dito na po ba talaga tayo titira? Manghang sambit nga ni Hana nang makapasok sila sa loob. Kadarating lang nila ngunit puro takbo agad si Hana sa buong bahay. Namamangha sa laki at linis ng loob na halata na yayamanin ang titira dito. Inilibot naman ni Angela ang kanyang tingin at nakaramdam nga siya ng pagkapamilyar sa lugar na para bang nakatira na nga siya sa bahay na ito noon. Ngunit hindi lang niya maalala. This is our house. Dito tayo nagplano ng lahat noon. Nakangiting wika ni Gabriel nang makita niya ang pagtataka sa mukha ng dalaga. Don't worry. Pili lang na tao ang nakakaalam sa lugar na to. Hindi tayo masusundan ng mga reporters. Tipid nang umiti lang si Angela sa kanya pero sa loob-loob niya ay kinikilig ang buong sistema niya. Noon pa man ay pinapangarap na nga niya ang binata. Halos hindi makompleto ang kanyang araw kapag hindi nakakabasa ng articles o balita tungkol kay Gabriel. Pero ngayon na nalaman na niya ang lahat ay hindi siya makapaniwala, lalo na nang malaman niyang ito pala ang ama ni Hana. Tila dream come true ito para isang fan girl na katulad niya. Nabigla siya nang niyakap siya ni Gabriel. Sobrang higpit ng yakap na para bang hindi na makakahinga pa si Angela. I miss you so much. Bulong nito na sakto lang para marinig ni Angela. Kahit walang maalala ang dalaga ay parang kilalang kilala ng puso niya si Gabriel. Simula pa kasi kanina ay wala itong tigil sa pagtibok ng mabilis kapag nasusulyapan niyang binata. Mas lalo itong nagwawala ng niyakap nga siya nito. Naramdaman ni Angela ang
pamamasa ng kanilang balikat. Hindi niya alam na tumatangis na pala si Gabriel habang yakap-yakap siya ng mahigpit. I thought I've lost you forever. Marahan na lang na tinapik-tapik ng dalagang likuran ni Gabriel upang kahit papaano ay makatulong nga siya sa pagpapatahan sa kanya. Halos buong araw ay palagi lang nakadikit at nakatingin si Gabriel sa kanyang magina. Hindi nito inaalis ang tingin sa kanila dahil natatakot nga siya na baka kapag nawala sa paningin niya ang mga to ay magigising siya sa magandang panaginip. Nakikipaglaro rin si Gabriel kay Hana at ginagawa ang father-daughter bonding nila. Masaya naman ang puso ni Angela dahil kahit hindi niya maalala ang lahat, magaan ang loob niya sa binata. Kinabukasan nga ay maagang nagising si Angela upang maghanda ng almusal sa kanyang magama. Nakagawian na ito ng dalaga dahil palagi naman siyang naghahanda ng almusal sa maglola noon. Kailangan niya ring paghandaan ng baon at mga gamit ng anak para sa pag-aaral nito. Preschool na kasi si Hana at kailangan ng pumasok ngayon kasi lumiban ito kahapon. Nanay! Iniwan muna ni Angela ang ginagawa niyang pagluluto bago kargahin si Hana nang makita niya itong gising na. Magandang umaga, anak. Masigla nga niyang bati rito. Ipinatong naman agad ni Hana ang kanyang mukha sa balikat ng ina at ipinikit muli ang mga mata nito. Mukhang naalimpungatan ito dahil wala sa kanyang tabi ang kanyang ina paggising niya. Hinalikan na lamang ni Angela ang anak bago bumalik sa kanyang ginagawa habang karga-karga ng isa niyang kamay ito. Napaigtad naman siya sa gulat ng may kamay din ang yumakap sa kanyang tiyan mula sa likuran. Bumilis ang tibok ng kanyang puso nang maramdamang ipinatong ni Gabriel ang kanyang mukha sa kabilang balikat din niya. Good morning! Mamaos-maos ang boses na bati ni Gabriel kay Angela. Good morning din po, sir. Nauutal pa nga na wika ni Angela dahil sa kaba. Ramdam na nga niya ang pamumula ng kanyang pisngi dahil sa pinaghalong hiya at kilig. Napahigpit din ang paghawak niya sa sandok. Please, don't call me Sir Angela. Hindi ka naman katulong dito. You are my daughter's mother at matagal ko na ring girlfriend. And soon, you will going to be my wife. Napatakip na lang ng bibig si Angela dahil sa sobrang kilig dulot ng mga sinasabi sa kanya ni Gabriel. Lumalakas na rin ang kabog ng kanyang dibdib sa naisip na magiging asawa siya ng lalaking crush na crush niya noon. Huminga siya ng malalim upang pakalamahin ang nagwawala niyang puso at ipinagpatuloy na nga ulit ang ginagawa niyang pagluluto habang ganun pa rin ang ayos ng magama sa kanya. Natutulog si Hana sa kanyang bisig habang nakayakap pa rin si Gabriel sa kanya at ipinatong pa ang mukha nito habang kinakausap siya. Humiwalay lang si Gabriel sa kanya nang makitang nahihirapan at nangangalay na si Angela kaya kinuha nito sa bisig ng dalaga ang nakatulog nilang anak. Ilang minuto lang ay tapos nang maghanda si Angela. Ginising na nila si Hana at sabay na nga silang nag-almusal bago pinaliguan at binihisan ang anak para sa pasok nito. Iatid ko na kayo, wika ni Gabriel nang makitang nakahanda na ang kanyang magina sa pagalis. Hindi na po sir. I mean, Gabriel, baka kasi may makakita pa sa atin sa labas at maging laman ka na naman ng balita. Okay lang naman na ako lang maghatid kay Hana. Magta-taxi na lang siguro kami. Pagtutol nga ng dalaga. Laman pa rin kasi si Gabriel ng balita dahil sa ginawa nitong pagtakas sa mismong kasal niya at ayaw naman ni Angela na madagdagan pa ang issue nito kapag nagkataon na may makakita sa kanila na magkasama. No, wala akong pakialam sa mga reporters o kung ano man ang mga sasabihin nila. If they really want to know the truth, then I'll be honest to them. Sasabihin ko sa kanila kung anong nangyari. Sasabihin ko kung ano kayo sa akin, na pamilya ko kayo. Sampit ni Gabriel na halata sa boses ang pagiging seryoso. Nagwawala na naman ang puso ni Angela dahil sa sinabi nito. Please, hayaan mo na lang akong hatid sundo ko ang anak ko. Nagsusumamong pakiusap ni Gabriel sa kanya. Nakisali na rin si Hana at ipinagdikit pa talaga ang dalawa niyang kamay para lang pumayag ang kanyang ina. Gusto niya rin kasing kasama ang tatay niya sa paghatid sa kanya sa paaralan na pinapasukan niya.
Gusto niyang maramdaman na ihahatid ng sariling ama sa eskwelahan katulad ng kanyang mga classmates. Please po, Nanay. Pumayag na po kayong ihatid tayo ni Tatay. Napabuga na lang ng hangin si Angela dahil sa pakiusap ng kanyang magama. Pumayag na lang siya dahil wala naman siyang magagawa pa dahil masyadong mapilit ang kanyang anak. Hindi kanya titigilan ito hanggat hindi niya nakukuha ang gusto niya. Karga-karga naman ni Gabriel si Hana habang papalabas ang bahay. Sumakay na nga sila sa mamahaling kotse ng binata at binaybay na nga ang daan tungo sa paaralan na pinapasukan ni Hana. Babay po nanay, babay po tatay. Paalam ni Hana sa kanyang mga magulang. Bago humalik, sa mga pisngi nila at pumasok na nga ito sa loob. Susunduin ka ni tatay mamaya ha? Pahabol na sigaw naman ni Gabriel sa anak at nakangiti pa itong kumakaway. Opo tatay, mahal ko po kayo. Sigaw pabalik ni Hana. Inihatid muna pabalik ni Gabriel si Angela sa kanilang bahay bago nagpaalam dito na may aasikasuhin lang siyang importante sa kanyang kumpanya. Hinalikan pa nga niya ng mabilisan sa pisngi ang dalaga bago umalis. Napapatalo naman sa kilig si Angela at may malawak na ngiti sa kanyang labi habang pumapasok ito sa bahay. Kanina kasi, namumula lang na malakamatis ang kanyang pisngi pero hindi pinahalata ang kanyang kinikilig na ngiti. Hindi niya kasi ine-expect na ganun ang gagawin ni Gabriel sa kanya. Pero hindi niya maiwasang mag-alala. Pakiramdam niya kasi ay nagiging kabit siya ni Gabriel. Alam naman niya ang lahat tungkol kay Veronica. Alam niyang ito ang dahilan kung bakit napilitan ng kanyang ina na palabasin na patay na nga siya at alam niyang arranged marriage lang ang namamagitan sa kanila ni Gabriel. Pero kahit alam niya yon, ay hindi pa rin niya maiwasan na mag-isip ng kung ano-ano. Sa mata kasi ng publiko ay si Veronica ang tunay na fiancé, ang orihinal, habang siya ay napagkamalang kabit, kerida, number 2 ng binata, at baka nga dahil dito ay madamay pa ng tuluyan ang kanilang anak. Napapabuntong hininga na nga lamang si Angela at nililibang na lamang ang sarili sa paglilinis ng bahay at sa pagliligpit ng mga gamit. Ayaw niya munang isipin yon. Gusto niyang sumaya at makasama muna ang kanyang anak, ang ama nito. Karapatan din naman ng kanyang anak na makapiling ang sarili nitong ama. Ibinagsak ni Angela ang kanyang sarili sa malaking sofa sa living room. Natapos na kasi niya ang paglilinis kaya napagdesisyonan nga niyang manood na lamang ng pelikula upang hindi mabagot. Ngunit pagbukas niya sa television ay si Gabriel agad ang napanood niya. Nilinaw nga ng binata sa kanyang press conference ang naging dahilan ng pagtakas niya sa sarili niyang kasal at kung sino ang batang babae na naging wedding crusher ng kasal niya. Nagulat pa nga si Angela nang marinig ang pagpapakilala ni Gabriel kay Hana bilang anak niya sa publiko at ang paglilinaw niya sa relasyon niya kay Veronica. 7 years ago, nasangkot ako sa isang car accident. I was with my girlfriend back then. Nagising ako sa balitang wala na siya at ang anak namin. While nasa Amerika ako't nagpapagaling, hindi ko matanggap ang lahat. Halos walang araw na hindi sumisikip ang dibdib ko sa sakit sa tuwing iniisip ko na wala na yung magina ko. 7 years passed and miracle happened in my wedding day. Sa araw din na yon ay nalaman kong buhay pala ang magina ko at ang batang babae na nanggulo sa kasal ko ay ang sarili ko palang anak. Ngayon ay kasama ko na sila sa isang bahay. Hindi lang ako nandito para sagutin at linawin ang lahat ng mga katanungan ninyo. Nandito ako para ipaalam sa inyo na simula sa araw na to ay wala nang namamagitan na kasunduan sa pagitan ng dalawang pamilyang Almante at Gutierrez. I will never marry Miss Veronica at puputulin ko na rin ang partnership ng kumpanya namin with them. And one thing more, gusto kong protektahan ang mag-ina ko sa issue na ito. Nakikiusap sana kung wag niyo nang idadamay ang mag-ina ko dahil biktima lang sila dito at wala silang kasalanan. I love them with all my heart and antagal ko silang hinintay na makasama. This past few years, sobrang nangungulila ako sa kanila. But now, na nandito na ako at kasama ko sila, mamahalin at poprotektahan ko sila at kahit sino pa ang makabangga ko. That's all. Thank you.
Hindi mapigilan ni Angela ang kanyang mga luha sa pagbagsak nang matapos niyang mapakinggan ang mensahe ni Gabriel sa kanyang hinandang press conference. Sa kumpanya nito, yun pala ang sinasabi ng binata na asikasuhin niyang importante. Tinupad nga ni Gabriel ang sinabi nito kay Angela na aayusin niyang lahat. Sumapit ang hapon at gaya nga ng ipinangako ni Gabriel, ay sinundo niya ang kanyang anak sa paaralan. Agad namang sinalubong ni Angela ng mahigpit na yakap ang binata pagkapasok. Na pagkapasok pa lang nito sa pinto, ito ang nakikita niyang paraan upang pasalamatan si Gabriel sa ginawa nito kanina sa publiko. Nanay, bakit niyo po naunang yakapin si tatay kaysa sa akin? Nakanguso nga ang bibig na reklamo ni Hana. Nahihiya namang kumawala si Angela sa pagkakayakap niya kay Gabriel. Namiss lang siguro ako ng nanay mo, anak. Pilyong sabi naman ni Gabriel sa anak, na mula naman sa kilig ang mukha ng dalaga. Ikaw talaga, napakasulosa mo talagang bata ka. Halika nga rito. At namiss ka rin naman ni nanay. Wika ni Angela at niyakap nga niya ng mahigpit ang anak upang hindi na ito magtampo pa. Nakiyakap na rin si Gabriel sa kanila at hindi nga nagtagal ay nagtatawanan ng mga to. Naging maayos naman ang takbo ng buhay nila Gabriel at Angela sa iisang bahay kasama ang kanilang munting pilyong prinsesa. Sa katunayan nga, ay muling napuno ng saya at tawanan ng buong bahay dahil sa kulitan nila. Hindi na nila pinapansin ang kung anumang sasabihin sa balita o ng publiko ang tungkol sa kanila kapag lumalabas sila upang mamasya lang. Wala nang mahihiling pa si Gabriel dahil ibinigay naman ng Diyos sa kanya ang noon pa may hinihiling ng puso niya. Malaki ang pasasalamat ni Gabriel sa Diyos at naging malapit na rin ang loob niya rito dahil sa tuwing sumasapit nga ang linggo ay nag-aaya si Hana na magsimba na siya namang nakagawian na nila. Paulit-ulit naman ang pasasalamat ni Gabriel sa Diyos tuwing nagsisimba sila dahil naalala nga niya noon na hiniling niya sa buntod ng dalaga na dalawin sana siya nito sa panaginip dahil namimiss na nga niya to. Ngunit iba naman pala ang plano ng Diyos. Ibinalik nito kay Gabriel ang kanyang mag-iina na akala niya noon ay nawalay na nga sa kanya. Ilang araw din na lumiban muna si Gabriel sa pagpasok sa sarili niyang kumpanya dahil nga mas gugustuhin niyang makasama ang kanyang pamilya. At sa pangalawang pagkakataon ay muling nahulog ang loob ni Angela kay Gabriel. Hindi man niya naalala ang lahat, ay alam niyang mahal na mahal niya ang binata. Hindi kasi mahirap mahalin si Gabriel dahil palagi siyang sinusurpresa nito ng bulaklak at mga regalo na hindi naman niya hinihingi sa lalaki. Pinapakilig din siya nito sa tuwing nagiging malamig ito sa kanya, kaya hindi talaga niya maiiwasang mahalin ng tuluyan ng binata. Nanay, bilisan niyo po ang takbo, nandiyan na po si tatay. Sigaw ni Hana. Natatawa namang sumunod si Angela sa utos ng kanyang anak. Sinadya namang bagala ni Gabriel ang kanyang pagtakbo dala-dala ang isang hose ng tubig. Nandidilig kasi ng halaman kanina si Angela pero dumating ang kanyang mag-ama at ginulo nga ang ginagawa niya. Ngayon ay naghahabulan at nagbabasaan na nga sila ng tubig. Huli kayo! Napasigaw si Hana at si Angela nang bigla silang yakapin ni Gabriel at paliguan ng tubig. Natatawa na lang ang mga to at walang mapagsidlan ang kanilang sayang nararamdaman ngayon. Malaking ngiti ang nakapaskil sa kanilang labi habang pinagpatuloy pa rin ang paghahabulan at paglalaro. Nanay, gusto ko po ng kapatid. Biglang sambit naman ni Hana sa ina sa kalagitnaan ng paglalaro nila na siyang naging dahilan upang masamid sa sariling laway ang dalaga. Marahan namang natawa si Gabriel dahil sa hiniling ng anak at napahinto pa nga sila sa paglalaro dahil dito. Ano bang gusto mo, anak? Brother o sister? Tanong naman ni Gabriel rito na halata namang inaasar na naman si Angela dahil nagsimula na ngang mamula ang kanyang mga pisngi. Gusto ko po ng baby brother, tatay. Masiglang sagot ni Hana na mas lalong ikinapula ng pisngi ni Angela sa hiya. Sige, bibigay namin niya ng nanay mo. Nahaising sambit ni Gabriel. Mabilis namang pinalo ni Angela ang braso nito dahil sa mga pinagsasabi ng anak nila.
Talaga, tatay? Magkakaroon na po ako ng baby brother bukas? Inosenteng tanong ni Hana na ikinahagalpak ng tawa ni Gabriel. Natawa na rin si Angela dahil sa itinura ng kanyang anak at napuno na nga muli ng tawanan ng labas ng bahay. Nadatnan naman sila ng mga magulang ni Gabriel at ina ni Angela na gano'n ang ayos. Matapos kasing magpa-press conference, si Gabriel ay agad na sumugod sa bahay ang mga magulang nito upang kumpirmahin kung totoo nga ba ang sinasabi ng kanilang anak at doon na nga nila nalaman ng lahat nang magpaliwanag sa kanila si Gabriel. Masaya ang nararamdaman nila na makitang buhay si Angela at ang kanilang cute na apo na nagsilbing wedding crusher pa nga sa kasal ng tatay niya noon. Dahil weekend ay bumisita nga ang mga ito kila Angela para na rin madalaw ang apo nilang si Hana. Dahil miss na nga nila ito kahit ilang araw pa lang ang lumipas noong huling kita nila rito. Napakamasayahin kasi ni Hana, kaya napapaligayan niya ang kanyang mga lolo at lola sa tuwing nadalaw ito sa bahay nila. Hindi muling nagpakita pa si Veronica kay Gabriel nang minsang kinumpronta niya ito sa ginawa noon. Hindi naman itinanggi yun ni Veronica at sa katunayan nga niyan ay tila mukhang ipinagmamalaki pa nga niya ang ginawa niya noon. Binantaan din ito ni Gabriel na pababag sa kanyang kumpanya ng pamilya ni Veronica kung hindi ito titigil sa pagiging delusional nito at manipulative. Nasindak naman agad si Veronica at nabalitaan na nga lang nila na ng ibang bansa na nga ito. Ano pa ba ang kulang? Tanong ni Angela sa sarili habang daladala ang listahan na bibilhin niya sa palengke. Hindi na siya pumayag na samahan pa siya ni Gabriel dahil ayaw niyang lumiban na naman ito sa trabaho niya sa sarili niyang kumpanya. Kahit naman kasi mayaman siya at may-ari ng kumpanyang pinagtatrabahuan, ay kailangan niya pa rin naman niyang magtrabaho dahil baka malugi ang kumpanya kapag napabayaan niya ito. Habang busy sa katitingin, si Angela sa bibilhin niya, ay naagaw naman ang kanyang atensyon sa mga tao na nagkukumpulan sa hindi kalayuan sa kanya at mukhang may nag-aaway dahil sa mga sigawan na naririnig niya. Hindi na sana niya ito papansinin at aalis na lang. Pero narinig niya ang boses ng kanyang kaibigan na si Daisy na matagal na ngang hindi nagpapakita sa kanya dahil sa nagawa nito noon. Daisy? Agad niyang isiniksik ang sarili para makita ang kaibigan. Sa unahan at nakita nga niya itong pinagtutulungan ng dalawang babae. Ano ba? Bitawan niyo nga ang kaibigan ko? Sigaw ni Angela at sapilitan nga niyang tinatanggal ang mga kamay ng mga babaeng nasa buhok ngayon ng kaibigan at sinasabunutan nito. Huwag kang mga alam dito! Sigaw pabalik ng isang babae at marahas siyang itinulak palayo. Dahil sa lakas ng pagkakatulak sa kanya, ay hindi sinasadyang matumba si Angela at mabagok ang kanyang ulo sa isang semento dahilan upang agad na mawala ng malay ang dalaga. Napatigil naman ang awayan nang makitang nangyari. Angela? Beshi? Nag-aalalang tawag ni Daisy dito at marahang inalalayan ang ulo ni Angela. Mabilis na dinala ni Daisy si Angela sa malapit na ospital at tinawagan na rin nito ang ina ng kaibigan at sinabi ang nangyari. Hindi mapigilan ni Daisy ang maluha habang hawak-hawak ang kamay ng kaibigan. Sa ikalawang pagkakataon ay napahamak na naman ito nang dahil sa kanya. Lumayo na nga ito sa dalaga dahil nahihiya siya sa ginawa nito noon. Nalaman niya rin na pinoprotektahan pala siya ni Angela sa pamamagitan ng hindi pagsabi sa mga pulis kung sino ang totoong may kasalanan at palagi rin itong dinadalaw at binibigyan ng pera ang kanyang ina para makatulong sa gastusin at may isang ang pagkakataon na nag-iwan si Angela ng gamot at groceries sa harap ng bahay nila. Beshi, bakit ba kasi nangailam ka pa? Kaya ko naman ang sarili ko kung hinayaan mo na lang sana ako edi hindi sana tayo umabot dito sa ospital. Humihikbing wika ni Daisy sa kaibigan. Agad namang pumasok ang nag-aalalang si Gabriel, karga-karga si Hana, at ang magulang niya at ang ina ni Angela. Ipinaliwanag ni Daisy ang lahat ng nangyari at hindi naman siya sinisi ng mga to. Hindi naman kasi ginusto ni Daisy ang lahat ng nangyari. Mabuti na nga lang at hindi gaanong napalakas ang pagkabagok ng ulo ni Angela at nasa maayos na kalagayan na to. Nanay, gumising ka na po.
Hindi pa po ninyo nabibigay sa akin ni tatay ang baby brother na gusto ko po eh. Sambit ni Hana sa natutulog ng ina. Marahan namang napangiti si Gabriel dahil nga sa sinabi ng anak at hindi rin mapigilan ng kanyang mga lola at lolo pati na si Daisy ang kanilang ngiti. Lumipas nga ang ilang oras at tuluyan na nga rin gumising si Angela. Masakit ang bandang likuran ng kanyang ulo pero nakakaya naman niya itong indahin. Pero may mga alaalang bigla-bigla na lang pumapasok sa utak niya. Ito ang mga alaala nila Gabriel 7 years ago. Dito na nga tuluyang bumalik ang alaala ni Angela. Hindi naman mapigilan ni Gabriel na bumagsak ang kanyang mga luha dahil sa pagbabalik ng alaala ng kasintahan niya. Pero may maalala man o wala ay hindi magbabago ito. Hindi magbabago ang pagmamahal niya sa dalaga. Dahil sa kabaitan ng Diyos, ay agad nakalabas ng ospital si Angela. Humingi naman din agad ng tawad ang kanyang kaibigang si Daisy dahil sa nagawa nitong kasalanan noon sa kanya at ang pag-iwas niya rito. Nagbabagong buhay naman na siya at hindi na nanloloko ng iba pang tao para lang sa pera. Pinagsasabay-sabay na nga niyang mga trabaho niya para mabili ang gamot ng ina. Hindi naman ito dinamdam ni Angela dahil nga naiintindihan niya ang pangangailangan ng kaibigan. Mahal, ako na dyan. Di ba sabi ko naman sa'yo na magpahinga ka na at huwag ka munang gumagalaw-galaw. Kalalabas mo pa lang sa ospital. Mahinahong sermon ni Gabriel kay Angela nang makitang naglalaba ito ng mga damit nila. Matagal nang sinasabi ni Gabriel na kumuha na sila ng mga kasambahay dahil kaya niya naman itong pasweldohin kahit 100 pa ang kunin nila at para na rin hindi na mahirapan pa si Angela sa mga gawaing bahay. Pero sadyang napakatigas talaga ng ulo ng dalaga dahil hindi ito pumayag. Kaya niya na raw ang mga gawaing bahay nang walang tumutulong sa kanya. At isa pa, ito lang ang libangan niya sa tuwing wala ang mag-ama sa bahay. Simula noon ay ito na ang dinadahilan ni Angela sa tuwing nagbabalak si Gabriel na kumuha ng katulong. Naku mahal, sisiw lang sa akin to. At saka, nabagok lang naman ang ulo ko, hindi naman ako naputulan ng kamay. Pabirong sambit niya kay Gabriel. Napapailing na lang ang binata sa kanya. Kumuha na lang kasi tayo ng mga katulong mahal. Pagpupumilit pa nga ni Gabriel, nang yakapin niyang dalaga. Ano ka ba? Kaya ko na nga to. Kasi, laki naman kami sa hirap eh. Kaya alam ko ng ginagawa ko. Paano kapag buntis ka? Ikaw pa rin ba ang gagawa ng lahat ng gawaing bahay dito? Ayoko ang nakikitang nahihirapan ng misis ko. Nakangusong paglalambing na usal ni Gabriel. Naku naman po, ito na naman tayo. Naglalambingan na naman pala ang mga beshi ko rito. Kaya naman pala pudpud na yung daliri ko kaka-doorbell sa labas pero wala man lang nagbalak na pagbuksan ako ng gate. Nakakahiya naman sa inyo. Gusto niyo umalis na ako o baka naman gusto niyo ako na ang magtuloy ng nilalabhan niyo? Natawa na nga lamang sina Angela at Gabriel dahil sa biglaang pagdating ni Daisy at nakita nga sila sa ganoong posisyon. Matapos kasi ang nangyari ay nabalik na ang dating pagkakaibigan ng dalawa. Parati nang dinadalaw ni Daisy ang kaibigan dahil nga yun ang gusto ni Gabriel upang hindi naman mabagot si Angela sa bahay nila. Binigyan din ni Gabriel ng matinong trabaho si Daisy at sinagot na rin ito ang pagpapagamot ng may sakit na ina at pagpapaaral ng mga kapatid. Upang wala nitong problemahin pa, iniwan na nga ni Gabriel ang dalawa at umalis na nga ito dahil may aasikasuhin pa daw siyang importante. Pero ang totoo naman ay ilang araw na nga niyang pinaghahandaan ang wedding proposal niya kay Angela at sangkot nga ang lahat dito maliban lang kay Angela na wala talagang alam. Naisip kasi ni Gabriel na ayaw na nga niyang patagalin pa ang lahat at gusto na nga niyang iharap sa altar ang babaeng totoong minahal niya at hiniling niya sa Diyos noon pa. Plano sana niyang isabay sa kaarawan ng dalaga ang proposal na ihahanda niya. Habang nalalapit ang kaarawan ni Angela, ay nagiging busy na nga rin si Gabriel. Maaga itong umalis at gabi naman kung umuuwi. Hindi naman maiwasang magduda ni Angela dahil kagabi kasi ay tumawag siya sa sekretarya ni Gabriel para sana tanungin kung anong oras uuwi ang boss nito. Pero sabi naman nito ay nag-leave lang ng ilang linggo si Gabriel. Daisy,
Paano nga kung may ibang babae si Gabriel? Maluhaluhang tanong ni Angela sa kaibigan matapos siyang magkwento rito. Hay nako Angela, ngayon ka pa ba magdududa kay Gabriel? 7 taon na nga yun nagluksa dahil akala niya patay ka na. Kaya hindi yun magagawa ni Gabriel sa'yo. Baka nga busy lang ang tao o baka naman may hinahandang malaking event. Wika ni Daisy. Pinipigilan niya ang sariling sabihin ang totoong dahilan kung bakit nitong mga nakalipas na araw ay palaging wala sa bahay si Gabriel. Ayaw niyang ibuking ang sorpresa ni Gabriel sa kanya. Paano nga kung may babae siya? Paano na ako? Paano na kami ni Hana? Lalo na yung anak ko, yung anak namin. Naiiyak na ngang tanong ni Angela sa kaibigan. Nagtataka naman si Daisy. Dahil sa mga ikinikilos ngayon ni Angela, nakikita niya kasing palagi itong nagiging emosyonal at kung nag-aaya naman siyang mamasyal, palaging umaayaw ang kaibigan niya dahil pagod daw ito at gustong matulog kahit naman walang masyadong ginagawa. Pinaningkitan ng mata ni Daisy si Angela nang maghinala na ito. Napatakbo naman agad si Angela sa kusina at doon sumuka ng sumuka kaya gulat siyang sinundan ni Daisy. Nagkatitigan sila na para bang nag-uusap ang kanilang dalawang mga mata. Magiging ninang na ulit ako? Napatalon-talon sa tuwa si Daisy na agad naman siyang pinatigil ni Angela dahil nga wala pang nakakaalam sa pagbubuntis nito. Gusto sana niyang isorpresa pa rin si Gabriel at ang kanyang anak na si Hana na palagi silang kinukulit tungkol sa kagustuhan nitong magkaroon ng baby brother. Sumapit pa nga ang kaarawan ni Angela ngunit agad siyang nalungkot nang wala man lang natanggap na bati galing sa mga mahal niya sa buhay. Emosyonal pa naman siya ngayon. Pati si Gabriel at Hana ay nagpanggap na hindi nila naaalala ang kaarawan nito dahil nga sa surprise na inihanda nila. Umalis ng maaga ang kanyang magama at akala naman ni Angela na pumasok sa eskwela si Hana at sa kumpanya naman ni Gabriel. Naiwan siyang nag-iisa sa bahay at mabigat ang dibdib. Hindi rin siya dinalaw ni Daisy kaya mas lalo itong nalungkot. Pero agad din naman yun napalitan ng iyak at kasiyahan ng may sumundo sa kanya at dinala siya sa isang yate. Naroon lahat ng kanyang mahal sa buhay. Si Gabriel, Hana, Daisy, at ang kanyang ina. Naroon, hinihintay nga siya. Ginawa na nga ni Gabriel ang matagal na nga niyang pinaghahandaan. Inalok na nga niya ng kasal si Angela sa harap ng mga mahal nila sa buhay kasama rin ng magulang ni Gabriel. At oo naman ang isinagot ni Angela dahil matagal na nga rin niyang gustong ikasal sa lalaking tanging laman ng kanyang puso. Ngayon ay pagkakataon na rin ni Angela na isorpresa ang lahat. May sasabihin po sana ako sa inyo, pero wag po kayong magugulat. Malungkot ang mukhang simula ni Angela. Nag-alala naman ang mukha nilang lahat na hinintay ang sasabihin ng dalaga. What's the problem, mahal? May nangyari ba sa'yo? Nag-aalalang tanong ni Gabriel sa kanya. Unti-unting sumilay ang ngiti sa labi ni Angela. Buntis ako! Magkakaroon na ng kapatid si Hana! Masiglang sabi nga ni Angela at mabilis na niyakap ang gulat na si Gabriel. Humiyaw naman sa sobrang kasiyahan si Hana dahil nga magkakaroon na nga siya ng kapatid. Triple ang selebrasyon na ginawa nila sa loob ng yate. Una rito, ang kaarawan ni Angela, ang wedding proposal ni Gabriel, at ang pagbubuntis nga niya. Napuno ng tawanan at biruan ang lugar. Hindi nga namalaya ni Angela na nasa gitna na pala sila ng dagat. Salamat dahil bumalik kayo sa akin, Angela. Hindi ko nahahayaan na iwanan ninyo ako ulit. Sambit ni Gabriel, habang yakap-yakap ang magiging asawa na niya. Salamat sa ilang taong paghihintay, Gabriel. Hindi ka na namin iiwanan pa. Mahal na mahal ka namin ng mga anak mo. Sabay na pinanood ng dalawang fireworks na pinahanda nga ni Gabriel. Nagtagal pa nga ito ng ilang minuto at ang gabi ngayon ay ang isa sa mga hindi malilimutan ni Angela na nangyari sa buong buhay niya. Hindi na pinatagal pa ng dalawa at ikinasal na nga sila matapos ang 1 buwan. Maliban kasi sa wedding proposal ay matagal na ring pinaghandaan ni Gabriel ang kasal nila at ngayon nga ay matutupad na ito.
Ligtas namang naipanganak ni Angela ang lalaki niyang anak matapos ang ilang buwan na paghihintay. Ngayon nga'y ang maliit nilang pamilya ay unti-unti nang lumalaki. Nang mabuntis ulit si Angela at lalaki naman ito, hindi nagsasawa ang dalawa na mahalin nila ang isa't isa at ang mga munting prinsipe at prinsesa ng kanilang tahanan. Kahit man ipinaglayo sila ng tadhana at naging miserable ang buhay ni Gabriel dahil sa pag-aakalang wala na ang kanyang magina, ay kinaawaan naman siya ng Diyos at ibinalik nga nito ang magina niya sa kanya. Dahil sa nangyari ay mas lalong lumalim ang samahan ng dalawa at makakasigurado na silang wala nang makakapaghiwalay pa sa kanila kahit ano o sino pa man yan. At dito na nga nagtatapos ang kwentong pagmamahalan ni na Angela at Gabriel kasama ang kanilang mga chikiting, ang sobrang makulit na wedding crasher na si Hana. Maraming salamat po sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay at shoutout po sa mga sumusunod. Nesbeth Hanaban, Juvelin Romero, Delia, Romana Gorospe, Nanita Paring, Reynaldo Reyes, Viraya, Antonaka, Celia Cel, Rosemary Palaganas, Dilma Ibardolaza, Carmelita Mendoza, Chesa Fernan, Lalita Matibag, Norma Tantoy, Merlilin, Ellen Fortuno, Dan Urbina, Robs Kisunyo, Mercy Villantes, Jomar Olaes, Ruby Corazon Riera, Dory Buena Seda, Elsa, Augustus Rafanan, Ning Rafanan, Rex Roy, Presbyteros Rose, Lovina Galang, Edgar, Joanne, Songsong, Zenaida Porter, at shoutout na rin po sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay. Maraming salamat po at muli. Ito ang Jay's Amazing Stories. Thanks for listening and God bless everyone. Itigil po ang kasal!